Ayan, so once again mga kapatid, shout out to everyone. Ayan, magandang buhay sa ating lahat. So, pupunta tayo ngayon sa aking linis mga kapatid, sa aking amo. So, itutur ko kayo dito sa magandang lugar na ito sa Israel. So, isa ito sa pinaka malinis na linis ko dito sa Israel. So, araw ng ngayon, magandang buhay, magandang araw sa atin. Huwag ko pa lang sasabihin kung anong araw yun. Charot. So, let's go guys! Ayan, so ito na nga mga kapatid, pakyat tayo sa 11th floor. Ayan, pupunta tayo sa 11th floor. Dito pong aking linis. So, natutuwa ako sa enjoy naman ako sa trabaho kong ito na araw-araw kung saan ako pumupunta. Sobrang pawis po natin kasi mainit masyado mga kapatid. Summer po dito sa Israel kaya tumatagak ang pawis ng katulong. Charot. So, ayan nga, so dito tayo guys, dito tayo sa linis ko. So makikita ninyo dito na napakalinis naman. Pero hindi nyo alam punong-puno ng punong-puno yan ng kailangan mong i-vacuum yung side kasi dumarating yung apo niya palagi dito. So napakagandang lugar ito mga kapatid. Dito sa 11th floor makikita mo yung mga big buildings, mga malalaking building dito sa likod, sa labas niya. So ang ganda-ganda ng lugar na ito. So, every once a week ko itong nililinisan, weekly ko itong nililinisan, kaya hindi siya masyadong madumi. Pero, ang ganda-ganda dito, makikita mo sa likod ang mga maraming big buildings din. So, ayan, so dito tayo magkukuskus mga kapuskos, charot. So, dito natin tatapusin ang 3 oras. 3 oras lang naman ito mga kapatid. Pag mabilis ka at hindi ka naiistorbo, 3 oras lang talaga yan. Pero kapag ikaw ay naiistorbo at kung ano-anong mga ginagawa mo dyan, wala na, makukuha mo yan ng 4 na oras. Pero tinitira ko talaga yan ng 3 oras lang. Charot. Kasi may naghihintay pa yung ibang trabaho. So ito yung labas niya mga kapatid. Ang gandang-ganda po ng lugar na ito. One of the best place in Israel where you can enjoy cleaning. So napakaganda ng lugar na ito. At yan, face to face ang mga building. So, kung ang building na ito ay salamin talaga lahat, makikita ka sa loob. Masisilipan ka sa lugar na ito. Tsareng! So, yan nga, ang daming mga big buildings dito. Napakaganda ng lugar at hindi ka talaga maboboard sa paglilinis. So, isa ito sa sa linis ko. For every week, guys, naglilinis pa ako twice. 2 bahay ang nilinisan ko sa isang araw, kaya minsan hindi ako nakakapag-support sa inyo kasi puro na lang kuskus ang ginagawa ng dakilang katulong. Char! So, ayan, umaga po ito mga kapatid, kaya napakaliwalas, napakaganda at sobrang nakakaaliw ang tanawin naman dito. So, ayan na nga mga kapatid, so simulan na natin para matapos naman ang ating trabaho at hindi tayo pagagalitan ng amo. Baka sasabihin niya na naglalaro lang tayo. So, ito nga ang ginagawa ko weekly, araw-araw. Simulan natin sa mga bintana, yung mga salamin-salamin. Kasi araw-araw dito, araw-araw na maalikabok. At saka dumarating yung apo niya dito, kaya sobrang yung mga kamay nila ay nandyan nakabakat sa salamin. So, ganyan po ang ginagawa namin dito sa Israel as caregiver. Ako kasi tapos na ako, graduate na ako sa pagka-caregiver. So, ang nag-i-enjoy ako sa new adventure ko ngayon na linis bahay, which is maganda siya. Kasi hindi siya mentally tortured, hindi siya mentally exhausted. Charot. Hindi po hindi po mentally ang kalaban mo dyan, kundi yung katawan mo lang. Napapagod ka physically, pero after ng work mo na ito ay at least uuwi ka naman na pwede kang magpahinga. Hindi katulad sa caregiving sector na kapag nasa caregiving ka ay 24/7 yan talaga, nababantayan mo yung alaga mong matanda. Mas lalo kapag Alzheimer na sila or dementia, araw-araw talaga na matutorture yung mental mo dyan. Matatalo ka. Kaya dyan papasok ang stress, depression at kung ano-ano pang mga sakit na nararamdaman natin.
So, ito nga ang parang dingding na rin niya tong salamin na to. Halos buong bahay niya ay puro salamin. So, ito ang inuuna ko na nililinisan para mamaya kasi darating yung sobrang mainit sa labas. Kaya uunahin ko muna to. Kaya na ang inuha ko. Yan ang inuna ko. So, for your information guys, I'm almost 16 years in Israel. Almost 16 years na rin ako dito at ito ang talagang kinakarir ko ngayon. 4 years ako sa una kong amo, which is couple sila. Maalagaan yung dalawa. I-inject ako ng insulin araw-araw sa mata ng lalaki at nag-i-inject din ako inaalagaan ko din yung asawa na sobrang hirap po. Tapos yung asawa niyang babae almost 150 kilos. Tapos yung isa every morning kailangan mong 3 AM kailangan mong gumising at bigyan siya ng injeksyonan siya ng insulin. Ayan. So hindi lang kami nurse, hindi lang kami midwife, hindi lang kami doktor, charot, as a caregiver, pero lahat na ng trabaho naranasan na namin dito. Ayan, lahat na. So, all around talaga ang trabaho ng mga dakilang katulong sa Israel. So, ayun nga guys. So, punasan natin. Kaya umulan ng kunti. Punas-punasan din natin itong mga misa sa labas, yung mga salamin. Very enjoyable tong paglilinis ko. I'm enjoying it. So, very din naman siya. Masaya siyang trabaho. Kasi, physically lang yung napapagod sa'yo, hindi pati mentally. So, ayun na nga mga kapatid. So, ayan, hugasan natin sa labas. Unahin natin dito para hindi tayo mainitan mamaya. So, imamap natin yan at para matapos. So, back to our kwento guys. So, for 4 years na nung dumating ako, nagparating ako couple. Tapos, namatay yung matandang lalaki. So, iniwanan ko na, hindi ko na kaya yung babae kasi 150 kilos. Masakit yung likod sa kabubuhat sa kanya kapapalit ng pampers. Everyday siyang, nagpapalit ng pampers. So, yun nga ang ginagawa namin. So, ayun nga, nagpaalam na ako nung namatay yung matandang lalaki, hindi ko na kinaya. So, sabi ko sa mga anak, hindi ko kaya. So, nilagay na siya sa home for the aged kasi nakasampung na ang nag-meet sa kanya. Ayaw naman nila kasi mahirap nga yung work. So, luckily, I am blessed na lumipat ako sa isang single na lula na 83 years old. Inalagaan ko siya ng 7 years. So, for 7 years na yun ay nagkasakit siya ng breast cancer. So, dinadala ko rin yan sa radiation area sa mga doctors na mag-isa kasi busy yung dalawa niyang anak. So, sa 7 years na yon halos magkasama kami ni Lola. Alzheimer din yon, kaya pa ulit-ulit niyang tinatanong kung anong pangalan mo. So, ang ginawa ko po ay naglagay ako ng karatula sa aking ginawa ko yung parang ID sa liig ko at sinabit ko sa liig at sinulat ko ang pangalan ko na Arlene. Kapag tinatanong niya kung anong pangalan ko, ituturo ko lang kung ano yung pangalan ko sa sinulat ko. So, ganun lang ang technique. Charot. Napakahirap po maging caregiver mga kapatid. It's not easy. Nandyan yung marami kang pagdadaanan na mga pagsubok dyan. So ito na nga guys, punas-punas na tayo, magdadasting-dasting na tayo dito. Tapos na tayo sa labas. So, after this one, sa 2 rooms na naman, 2 rooms sa likod, kusina to, dining table, at saka may CR dito. So, nakakatuwa siyang trabaho. Ang saya niyang, masaya siyang trabaho mga kapatid. It's not boring, kaso nakakapagod nga lang. So, back to 7 years kay Lola, and for 7 years, marami akong mga pinagdaanan sa kanya, lots of struggles, mentally, emotionally, physically, minsan spiritually drained ka sa mga ganong klase ng trabaho. So, for your information mga kapatid, caregiver is not easy. Kailangan mo ng lakas ng loob, kailangan mong lakasan ang iyong kalooban, kailangan mong lakasan ang pananalig sa Panginoon kasi kapag hindi mo ito kinaya, ay ikaw ang lugi. So, marami na rin mga caregivers sa Israel ang umuwi na depressed, umuwi na unsuccessful, umuwi na walang ginawa kundi yung super depressed as stress at anxiety ang na-i-encounter mo sa ganitong klaseng trabaho. So, ayun na nga mga kapatid. So, after 7 years, hindi na kinaya ng katawan niya. Pinaliguan ko siya nung last na hininga niya. Pinaliguan ko siya, pinakain ko siya. Malinis na malinis siya. Nilagay ko siya sa higaan. Doon nga, namatay siya mismo sa kamay ko. Pagbuhat ko sa kanya, paglagay ko sa bed, wala na. Last
breath na pala niya yon. Kukunin pala ng Panginoon ang kanyang buhay, ang buhay na pinagkaloob ni Lord sa kanya. So, ayan. So, that's it mga kapatid. So, ayan, napakasipag ng mga caregivers dito. Talagang tiis, tiyaga lang talaga ang puhunan dito. At most of all, paniniwala sa Panginoon. Pray, pray, pray lang. Tatagan ang loob. At manalangin na ma-overcome natin lahat ng mga hirap, pagsubok na nararanasan natin. So, shout out sa lahat ng mga OFWs abroad. A big salute sa inyong lahat. Saludo ako sa sipag, tiyaga ninyo sa pagtatrabaho sa ibang lugar. So, ingat-ingat lang, ingatan ang kalusugan, huwag pabayaan ang sarili, uminom ng maraming tubig, stay dehydrated, tubig yun guys, tubig, charot. Stay dehydrated palagi, at kumain ng masustansyang mga pagkain. So, ayan, nandito na tayo sa CR. Patupos na tayo habang ako ay nagchichika-chikarot. Charot. So, this is what I'm doing. So, may marami pa akong mga bahay na nililinisan. Meron din akong mga bahay na nililinisan sa malayong lugar na sinusundo ako at binabalik dito sa aking work. Na inaalaw naman ng amo ko na ako ay magtrabaho sa labas ng vicinity nila. Charot. Ay, nako. So, ganyan nga mga kapatid. So, ganyan nga ang trabaho natin. Kuskus lang everyday. At enjoyin lang natin ang ating pagtatrabaho. At makakaraos din tayo. We should love our work. Yan ang technique niya. Mahalin ang trabaho para ma-enjoy mo. At hindi ka ma-stress. Ganyan lang ang technique niya mga kapatid. You have to love your work. Ayan. Ibigay mo ang the best mo. At alam mo naman na hindi ka pababayaan ng Panginoon. So, ayan. So, all around yan, lahat lilinisan mo, buong bahay, lilinisan mo yan. So, kailangan talagang kunin mo, kahit malaking bahay yan, pag sinabi ng amo mong linisan mo ng 3 oras, titirahin mo lang talaga yan ng 3 oras. Pag aabot ka ng 4 na oras, lugi mo yan. Kaya dapat bilisan mo, alam mo yung technique, alam mo kung saan ang unahin mo, at alam mo kung paano mo tatapusin yan within 3 hours. So, that's, yan ang punto dyan. O, diba? So, asa na tayo? So, doon tayo sa alaga kong may breast cancer. So, after that, namatay na siya. So, lumipat na ako dito sa recent na work ko. So, nagkaroon ako ng 18 years old na autistic child. Meron na ako sa pangatlo kong employer for 16 years sa Israel. Ako na yan ang pinakamabait at pinakamatyagang caregiver sa Israel. Charot! Sa 16 years, 3 lang talaga ang naging employer ko. Dito sa 16 years, marami. 16 employers na rin sila. Kasi, minsan kasi sa kulang sa sipag at tiyaga, kulang sa pagtitiis, ayan, iniiwanan mo, nagpaparelease ka na. Ako talaga tiyaga kasi ang dami kong iniisip, ang dami kong obligasyon na dapat kong tuparin. So, tiis, tiyaga lang talaga ang lagay ko sa utak ko na makakaraos din ako at everything will be okay. And there's always a light at the end of the tunnel, ika nga nila. Na lahat ng mga hirap na at pagsubok na nararanasan natin sa buhay ay makakaraos din tayo. So, ayan na nga guys. So, ang haba-haba ng mga chikarot-chikarot natin. So, ayusin ko na yan at magmamap na ako sa sahig kasi tapos ko na ang pagdadusting, tapos ko na ang mga CRs, tapos ko na rin ang pagbabacuum. So, ngayon ay tapos ko na rin ang kusina. So, na tayo. Magmamap na tayo mamaya. So, sa mga aspiring to go to abroad, life is not easy in abroad. Masarap lang yan pakinggan. Pero ang katotohanan yan ay may kalakip ng maraming sakripisyo yan. Tiis at tiyaga. So, ayun na nga, tapos na tayo guys. So, tapos na tayo mga kapatid. So, uuwi na tayo. So, ito yung building sa labas kung dinadaanan ko pa uwi. So, uuwi tayo at kakain ng konti and then next target na naman. Ayan, nilipat ako sa isang amo ko. So, ito lang ang rotation ko weekly mga kapatid. This is how I do my work every day as caregiver in Israel. So, sa lahat ng mga nandyan, shoutout sa ating lahat, enjoy ng trabaho. And lastly, huwag kalimutang manalangin sa Panginoon kasi in Him we live, in Him we move, and in Him we have our being.
Sa Kanya lahat nakasalalay ang sitwasyon natin sa buhay. Sa mga may pinagdadaanan dyan, mga may problema at mga maraming mabibigat na pinagdadaanan, laban lang, kaya natin yan. Always pray, pray, pray. Pray is the powerful weapon against all problems and trials in life. So, huwag kalimutang manalangin palagi sa Panginoon. And that's all. Thank you mga kapatid. See you again on my next vlog.